So kung plano nyong mag-aral mag-drive ng sasakyan, so ipapakita natin dito yung mga basic ng dashboard ng isang sasakyan. So para malaman nyo lang kung ano yung mga buttons, kung ano yung mga functions ng mga yan. Isa-isayin natin. Mabilis lang. So para alam nyo kung ano yung mga kailangan nyong pindutin at hindi nyo kailangan pindutin kapag mag-aaral kayo mag-drive ng sasakyan. So syempre unang-una itong steering wheel, manibela. Ang paghawak ng manibela ay 10 o'clock tsaka 2 o'clock. Yan, dito yung kaliwa ay yung kanan, dito yung kaliwa, ganyan. Ganyan tamang hawak ng steering wheel. Tapos sa steering wheel minsan may mga buttons diyan para sa stereo or sa mga Android display ng mga mas bagong sasakyan. Ito kasi lumang modelo na to eh. Wala pa tong mga screen dito. Wala pa mga Android or Apple, ganyan, wala pa. Tapos ito yung busina, yan, yung dalawang gilid na itong part na to. Kung gusto niyo mag-horn, to gentle press lang. Yung iba pinapalo yan eh. Huwag niyong papaluin ng malakas tong manibela niyo. Lalong gigil na gigil kayo. Huwag niyong papaluin yan kasi may airbag yun sa loob niyan eh. Pag pinalo niyo ng malakas yan, baka biglang lumabas yung airbag niya, magulat kayo. So wag, gentle lang, pip pip pip, yan lang. Tapos dito sa side ng driver, may mga functions dito. Itong button na to is for the side mirror, left, right. Yan, yung center yung off. Left, right, pag left, tapos ito yung up, down. Ito yung control niya. Titignan mo, makikita yung side mirror dito, gagalaw yan. Yun. Yan, gumagalaw siya. Yan, kung may function yung sasakyan nyo na ganyan, yan yung function yan. Para ma-adjust nyo yung side mirror nyo. Nang hindi nyo na kailangan i-roll down yung window nyo. So yan yung function ng button na yan. Ito naman is yung sa power windows. Pag naka-press yan, hindi mag-roll down yung window ng ibang passenger seat. Naka-lock yan. Pag ito naka-press up, pag pinindot nyo ito, mag-open yung window. Yun. So yan. Kung ayaw nyo mabuksan yung mga window ng mga bata sa loob ng sasakyan, i-lock nyo yan. Ito yung 4 na power windows. Ito yung sa driver side, sa front passenger side, tapos ito yung dalawa dun sa likodan. Yun lang yung function na yan. Yan, bubukas, aangat. So yun lang yung function ng mga buttons na yan. Tapos dito sa loob, may makikita kayong mga display dyan. Basic naman yan. Ito yung speedometer. Ay hindi, speedometer, hindi yan. Ano to, yung, ay puto. Ito yung revolution ng makina. RPM, revolution per minute ng makina. So pag tumapak kayo ng engine, tataas yan. Yun, tataas siya. Revolution ng engine per minute. Itong nasa gitna is yung speedometer. Kung ilang kilometers per hour tinatakbo nyo. Tapos ito na yung odometer. Yung tinakbo nyo kung gaano kalayo ng ilang kilometers. Meron ako dito 72,857 kilometers. Tapos itong button na to, nag-iiba yan ang display yan. Pinindot nyo, ayan. Average 7.9 liters of gasoline ang average na ginagamit ko. Ayan, 213 kilometers. Tapos ito yung display ng gear, park, reverse, neutral, drive, sport mode. Kasi automatic tong ginagamit ng sasakyan. Tapos nakailaw yung seatbelt button. Sabihin hindi ako naka-seatbelt. Pag nag-seatbelt ako, mawawala yung button na yan. Yun. So naka-stop naman ako, so hindi ko kailangan mag-seatbelt. Tapos yung pulang ilaw na yan, yan yung handbrake. Naka-handbrake ako eh. So pag binaba ko yung handbrake, mawawala yung ilaw na yan. Pag inangat ko yung handbrake, lalabas yan. So ibig sabihin yan, hindi ka pwede mag-drive pag naka-activate yan. Kasi nasira yung handbrake mo pag pinapersa mong i-drive nang naka-activate yan. Tapos ito yung fuel gauge. Full, empty. Ayan. Full and empty. Hinaharangan kasi nung nung kamay yung icon dun sa likod eh. May arrow kasi yan dun sa likod. Arrow na nakaturo sa left or right. Itong akin kasi may arrow yan dun sa likuran na nakaturo sa left. Ibig sabihin nandoon yung gasoline tank ko. So kailangan pagpaparada ako,
ihaharap ko yan dun sa gasolinahan. Iharap mo siya dun sa pinaka pag magpapagas ka, iharap mo siya dun sa tawag dun yung sa gasolinahan, yung parang sinusuksok dun sa sa tangke mo para mag-fill doon mo siya itatapat para hindi naiikot yung gasoline boy dun sa kabilang side. Yan, tinatakpan kasi nito eh. Tapos sa likod ng ng steering wheel, ito yan. Ito yung control ng ilaw. Yan, so naka-off parehas. Tapos ito yung fog light. May fog light kasi ito eh. Yan, pag ni-on ko yung fog light niya, mag-on. Yan. Yan siya. Naka-activate ng ilaw niya. Makikita mo yun sa dashboard. Naka-activate siya. Ayun, yung dalawang ilaw na yan. Tapos ito yung fog light. Ito yung headlight. Naka-ilaw siya. So yung switch na yan, para dun lang yan sa headlight. Yung switch na yan. Pagka itong lever na to, pag pinul mo yan towards you, mag-activate yung high beam niya. Ayun o, mag-high beam siya. Kita nyo. So yun yung ginagamit minsan pagka may mga kasalubong ka na gusto mong bigyan ng signal, i-high beam mo, papul mo yan towards sa'yo. Ayun o. Nakikita mo yung kulay blue dito. May ilaw yan na blue dito, nag-activate yung high beam niya. Yun. Pag gusto mong permanent na naka-on yung high beam, i-push mo palayo sa'yo. Mag-activate yung high beam niya. Pag tinulak mo yan palayo, ganito. Ay mali, paano ba yun? Hindi ka naka-open man. Yun. Kailangan naka-on yung headlight, tapos tulak mo siya palayo para mag-activate ng permanent yung high beam niya. Pag gusto mo na patayin yung high beam, pull mo towards sa'yo ulit. Yan, mamamatay na siya. So dito, may function dito, makikita nyo yung arrow na yan, left or right. Yan yung signal light. Kunwari magka-turn left ka, ipo-pull down mo. Mag-activate yung ilaw dun, pull down. Up, push up mo ulit. Pag pakanan ka naman, pag pakanan ka magta-turn, push mo yan pa taas. Ngayon, mag-activate naman yung signal light niya na magta-turn right ka. So yun. Tapos balik mo din ganyan. Turn left. Turn right. Yan. Tapos sa mga automatic kasi na sakyan, may option ka na mag sport mode or manual, semi-manual. Yung button na to, plus and minus, ayan. Yan yung paddle shifter niyan kung gusto mo mag sport mode or semi-manual mode. Yan. Gear up, pag click mo yan, nakiklik yan eh. Push mo to, push mo ay pupul mo siya towards sa'yo para mag-click. Gear up, gear down. Itong button na to, paddle shifter tawag dyan. Tapos ito naman, ito yung sa wiper. Pag pinul mo yan towards sa'yo, pag pinul mo to papunta sa'yo, mag-spray yan ng water. Kung meron kang reserve water dun sa tangke mo, mag-spray yan ng water papunta sa windshield, tapos mag-wipe siya automatic pag pinul mo towards sa'yo. Tapos pinipihit din yan, niro-rotate yan para mag-activate yung wiper. Ay puta, hindi pala siya pinipihit, pinupull siya paano ba to? Pinupull down. Yan, pull down pala. Nalito na ako. Pull down, pinakamabagal. Yan. Pull down uli, bibilis siya ng konti. Pag yung pinaka-high na, ganyan na siya. Mabilis na. Yan. Pull down pala and pull up. Pag pull up naman, isang mabilis lang. Whoop. Babalik din siya uli. So yan yung wiper. Tapos dito naman sa pinaka-center niya yung entertainment console mo. Diyan nakalagay yan. Itong alam naman natin lahat to. Ito yung hazard signal. Pag press mo yun, mag-activate yung hazard niya. Tapos meron akong CD player pa dito. Luma na to no? Hindi na uso yung CD player ngayon eh. Yan. Yan, may sound pa tayo dyan Lawag kami sound.
So basically ano lang naman to, entertainment to, audio. Itong part na to. Tapos itong AC, yan yung aircon. Pag naka-on yan, may ilaw, ibig sabihin lalamig yung yung air dun sa fan mo. Pag naka-off yan, tapos naka-on yung fan mo, fan lang yan, hindi yan lalamig. So kailangan i-on mo siya. Tapos itong button na to, yung rear na yan, ito yung ginagamit dito sa sa likuran ng yung salamin sa likuran mo. Ang tawag yan. Yung salamin na yan. Yung sa likod, salamin kasi sa likod ng mga sasakyan, may mga line yan na parang orange. Pag nagpa-fog dun sa loob ng sasakyan, madalas to pag umuulan sa labas, yan pag umuulan, no. Tapos magpa-fog tong salamin mo diyan sa likod. Mag-fog yan. Syempre hindi mo makikita kung ano yung nangyayari sa likuran mo. So pag prines mo yan, yung mga line na orange dun sa likuran ng sasakyan mo, yung mga orange na line na yan, iinit yan. Mag-heat up siya, tapos i-evaporate niya yung moist dun sa salamin para makita mo yung nangyayari dun sa likuran ng sasakyan mo. So yun yung function yan, para lang mag-warm yung mga orange na line para mag-evaporate yung moist or yung fog. Tapos ito yung sa thermostat to yan. So sineset yan madalas pag naka-aircon ka. So middle lang sineset ko lagi dito para yun lang i-reach niyang temperature. Hindi naman kailangan lagi nakatodo to Kasi pag tinotodo mo to lagi, yung aircon mo mahirapan siyang palamigin kasi nakatodo siya lagi. Lagi niyang i-reach yung pinaka lowest temp bago siya mag-stop magpalamig ng hangin. So depende na sa location mo. Mainit talaga itodo mo, pero ako nasa middle lang ako palagi dito. Tapos ito yung fan. So pag in-off mo, mag-off yung fan mo, pati aircon mo. So basically yun lang yan, speed ng fan. Tapos ito yung flow ng hangin sa loob ng sasakyan mo ito. So pag ayan, ibig sabihin lalabas lang yung hangin yan dito sa harapan. Yan yung mga fan dyan sa harapan ng dashboard mo. Pag dito, pag ito sa harapan, tsaka dun sa ilalim, yan, may lalabas na hangin dyan sa ilalim mo. So kung medyo basa yung sahig ng sasakyan mo, gusto mong patuyuin, piliin mo yan. So medyo ihina lang yung hangin mo dito kasi mag-split sila maglalabas siya ng hangin dito tsaka ng hangin dun sa ilalim. Yan yung ginagamit dyan. Pag ito naman, dun lang sa ilalim lang yan. Wala siya dito. Sa ilalim lang siya magbubuga ng hangin. Ayan. Tapos itong dalawang to kailangan, pag ginamit mo daw itong dalawang to, kailangan naka-activate ito, itong function na to. Balik natin to. Itong icon na to kasi, ang ibig sabihin nito, pag nandito dito naka-activate yung yung air mode mo, yung hangin sa loob ng sasakyan mo umiikot-ikot lang. So kung ano yung hangin doon sa loob, paikutin lang yan ng fan mo. Yun lang yung pinapalamig niya. Pag ito sinitch mo dito, ayan, papasok yung hangin galing sa labas, papunta sa loob ng sasakyan mo. Ayan. So maganda gamitin to sa mga maaliwalas na lugar. Ayan, sa tabing dagat, yan, sa mga field, pag mabang yung hangin. Pero pag mauusok, mabantot yung hangin, papasok yan sa sasakyan mo, maamoy mo. So hindi ko ito masyadong ginagamit. Dito lang ako, yan, dito lang. Kung may naamoy ka mabaho sa loob ng sasakyan mo, yan, i-on mong ganyan para mapalitan yung hangin sa loob. Pag nawala ng amoy, close mo na ulit. So yan lang naman yung function ng mga buttons na yan sa dashboard. Ayan. Tapos ito yung rear view mirror, napaka-importante niyan para makita mo yung nangyayari dun sa likuran ng sasakyan mo. Yan yung rear view mirror. Tapos ito yung light. Tapos ito yung para hindi ka masilaw ng araw, na meron kang vanity mirror dito. Ito tatanggal to Kung nakakasilaw, no? Mo yun, ibababa mo yun yan. Pag yung araw naman nandito sa side mo, tanggalin mo lang to dyan. Natanggal ko. Tapos iikot mong ganyan para matakpan yung araw yung side na yan. Pag wala na, balik mo na. So yan lang naman yung function ng dalawang yan. Tapos dito sa baba, ito na yung gear. Ito na yung cambio ng automatic transmission na kotse. So dito meron ditong 5 gear.
Ayan. So yung P, ibig sabihin niya. So yung P, ang ibig sabihin niya ay parking. Yung R ay reverse. Yung, hindi makita yung N. Yung N, neutral. Yung D, drive. Yung S, sa version ng Honda is yung sports mode niya. Pag naka-activate tong S, kailangan mong gamitin yung paddle shifter niya dito na plus at minus. Ayan. So itong Honda, pagka mag-change ka ng gear, hindi mo yan basta-basta pwedeng ibaba. May button yan dito. Yung ibang cambio naman may button eh. Ito hindi mo to basta-basta pwede ibaba. Kailangan apakan mo muna yung brake bago mo mapalitan yung gear niyan. Ayan. Tapos habang nagpapalit ka ng gear sa dashboard mo, nagpapalit din yan. Ayan, S, D, N, R, P. So ganun. Para nakikita mo, hindi mo na kailangang habang kumakambyo ka tumitingin ka sa baba. Hindi na, makikita mo naman yan dito eh. Para dito ka na lang nakatingin. Tapos ito ang handbrake. Yan, pag nakaparada ka, kailangan naka-activate tong handbrake mo palagi. Palagi yan. Para hindi bigla-biglang umaandar yung sakyan mo. No, kahit na nag-gear ka pa sa park, kailangan mag-handbrake ka pa din. So yung handbrake, ang tamang pag-activate nito is ganyan. Hilain mo lang pataas. Ganyan. Huwag yung hilain mo nang nakapindot to, tapos hilain mo ganyan. Huwag. Kailangan hilain mo lang siya na ganyan. Para sure ka na kumaagat siya. Huwag yung pindutin mo, hilain mo. Hilain mo lang na ganyan. Para naka-activate. So ayun. Ang mga basic na kailangan mong malaman sa loob ng sasakyan. Ano pa ba? Wala naman na, yun lang. So bago ka pag nag-aaral ka na mag-drive, ayan, pwede mong panoorin tong video ko para malaman mo yung mga basic lang na mga bagay-bagay sa loob ng sasakyan.